Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang mga tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May bagong vision o pangitain na dumating kay Juan. Ang nakaupo sa trono na ang Diyos na dakila ay may hawak na scroll na natatakpan ng 7 selyo o 7 tanda na nagtatakip dito kaya ito'y hindi mabasa. Ang scroll o nakalulun na aklat ay sumasagisag sa pagkaunawa sa mga pangyayari sa kasaysayan. Walang natagpuan na makasira sa tatak o makapagpaliwanag ng mga pangyayari. Sobrang nalungkot si Juan. Hindi pa natin naintindihan ang kasaysayan. Sinabi sa kanya ng isang matanda na huwag siyang malungkot kasi sa wakas may makababasag ng selyo. Sabi nila na siya daw ay ang leon na mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David. Ito isang sagisag ng Mesiyas. Pagtingin niya, ang nakita niya ay hindi isang leon kundi isang kordero na duguan, nasugatan pero nakatayo. May 7 sungay siya. Ang number ng 7 ay nangangahulugan ng completeness at ang sungay ay sagisag ng lakas. Tulad ng lakas ng toro o kambing na nasa sungay nila. Ang kordero na sugatan ay sa totoo lang puno ng kapangyarihan.
Ang 7 mata din niya ay sumasagisag naman sa kabuuan ng Espiritu ng Diyos. Nang kinuha ng kordero ang scroll o kasulatang nakalulon, nagpatira pa ang mga 4 na nilalang at ang 24 na matatanda. At sabay silang umawit at sinamba nila kasama ng nakaupo sa trono. Tinuturing na nila na Diyos ang korderong sugatan, na ito'y tulad ng matanda na nakaupo sa trono. Ang bagong awit nila ay papuri sa kordero na namatay, ngunit muling nabuhay. At dahil dito, tinubos niya ang lahat ng bansa, at siya na ngayon ang magbibigay ng kahulugan sa lahat ng mga pangyayari sa mundo. Ang isang malaking problema ng mga tao ngayon ay meaninglessness. Naghahanap tayo ng meaning. Kahit na mahirap ang pangyayari, kung ito'y may kahulugan, maaari nating harapin ito. Pero kung ang mga pangyayari ay walang kabuluhan, mahirap na ito'y matanggap. Naranasan natin ito nung panahon ng pandemic. Sa mga nakakakita ng kahulugan ng pagsuot ng mask, pag-iwas sa big groups, pagkaroon ng physical distancing, kahit ito'y bago at mahirap, nakakasunod sila. Pero sa mga hindi nakakakita ng kabuluhan ng mga ito, hindi ito nasusunod. Mahalaga sa tao na alam natin saan patutungo ang pangyayari sa buhay natin. Ano ba ang kahulugan nito? May tutunguhan ba ang mga kasaysayan? Para sa ating mga Kristiyano, ang kahulugan ay nakatuon kay Kristo. Siya ang nagbibigay ng kabuluhan at kahalagahan sa mga pangyayari sa buhay natin at sa mundo. Siya ang nakababasag ng selyo na tumatakip sa kahulugan ng pangyayari. Kaya kasama ng mga nilalang sa langit, purihin natin ang Diyos dahil kay Jesus, ang kordero ng Diyos na pinatay at nabuhay. He gives purpose and meaning to our lives. Salamat sa Jesus sa paggabay niyo sa amin sa kasaysayan. Kayo ang Lord of History, ang Panginoon ng kasaysayan. Ang mga nangyayari sa amin ay alam mo at ginagabayan mo. Ito ay may purpose at ang purpose nito ay kaligtasan. Nananalig kami sa iyo, Jesus. Ikaw ang liwanag ng aming buhay kasi ikaw ang nagbibigay direksyon sa mga pangyayari sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.